Hey guys, so this is the part 2 of my birth delivery story. I am Mommy Ro, I am a wife, I am a mom, and I am an affiliate marketer, and welcome back to my channel. Okay, so nakalimutan ko palang sabihin sa inyo yung sa part 1 ay bago ako nagswero at saka bago nila ako in-induce, nag-monitor muna sila sa tummy ko kasi may time na hindi talaga nagalaw yung baby, hindi talaga siya nag-response. So, may monitor ako sa belly ko, at the same time, gina-monitor din nila yung contractions. So, wala talagang makita, siguro mga 30 minutes yun, talaga nahirapan talaga ako kasi nakahiga lang ako na ganyan, nakahilata lang talaga. Hindi ako pwedeng gumalaw, hindi ako pwedeng mag-side na higa kasi, yun nga, minomonitor ng nurse, yung tummy ko, yung galaw ng baby ba. Tapos yun, may sila, yung bell talaga, parang binabell niya yung tummy ko para marinig ng baby, pero hindi talaga, walang nakikitang movements talaga doon sa aking sa monitor. So yun, ako din, kinakabahan ako, so nagpray talaga ako, Lord, is there something wrong? Sana okay na kami ng baby ko, sana okay, I mean, okay talaga, okay. Hindi ko nasabi sa hubby ko, hindi ko alam kung nasabi ko ba sa kanya. So anyway, yun na nga, pero it turns out talaga na, akala ko nga may nangyari, pero it turns out na sira lang pala yung monitor. Sira lang pala talaga yung monitor nila. So, nung nag-change na ng monitor ng machine, doon nakita na talaga na healthy yung baby ko. So, thank God. Kasi kinabahan din ako na, sabi ko talaga sa nurse, ano nangyayari? Bakit? Hindi ba gumagalaw yung baby ko? Ganyan yung, pero ina-assure nila ako na, okay lang man ma'am, okay lang naman, ganyan. So, yun. And then, doon na tayo sa part 2. Sa part 2 is, nagising ako nung time na pinunta na nila ako sa delivery room. So, nag-ask ako sa nurse na, nurse, anong oras na? Sabi nila 11. Nanganak ako bandang 3 a.m. So, di ba, yung 11, 12, 1, 2, 3. So, yung 4 hours na yun sa delivery room, parang ang tagal talaga para sa akin. Kasi naman, ganito yung nangyari. Si Doc, iniwan ako ni Doc kasi hindi pa nga ako active labor. So, pero pinahilatan na nila ako doon. Ready na yung lahat. So, yung may isang nurse na sa akin, nag-assist talaga sa akin doon, nagbantay talaga sa akin, at siguro intern yan siya, which is really good. ang super talaga niya, super maalaga talaga yan siya, babae yan siya, hindi ko na yung name niya. So anyway, so yun na nga, sumasakit na yung tiyan ko, nasa kahiga lang ako ganyan, pero may time din talaga na hindi niya ako pinapagalaw, yung hindi ako pwedeng magtagilid, hindi ako pwede nakaganyan lang talaga. Tapos imagine ang laki-laki ng tiyan niyo, tapos medyo hindi masyadong yung malambot yung bed, 'di ba? So talagang ang sakit talaga ng balakang ko, yung tiyan ko, ganyan, ang bigat pa, ganyan, talagang hindi ko na alam kung ano yung nangyayari. Pero wala si Doc na kasi si Doc is nagpahinga, natulog si Doc. So yun talaga yung barrier sa hospital bed, talagang pinupukpok ko na, sinasabi ko talaga na, nurse, ayoko na, hindi ko na kaya, sakit-sakit na, siya, ma'am, tiisin mo talaga yan para sa baby mo, wag kang tumagilid, dyan ka lang talaga, magstay ka lang talaga na ganyan yung mo. So yun, nung time na, umiiyak na ako na, hinahawakan niya yung kamay ko, ma'am, kapit lang, sabi niya talaga, kapit lang, kaya mo yan, lilipas din to, ganyan. So yun, hinihimas-himas din niya yung yung tiyan ko, na baby, lumabas ka na. Yun, maya-maya may narinig akong iyak ng bata. So yun yung sa katabi ko na sa kabilang kwarto. Kasi sa isang room na delivery room, ako lang mag-isa. So sa iba din naman yung yung delivery room na may nanganak na. So yun, narinig ko yung iyak ng bata. Sabi ko, lumabas ka na. Sabi ko talaga na sana ako naman, sana manganak na talaga ako. Until sa 1 a.m., 2 a.m., nagsabi na talaga ako kay Doc na, Doc, hindi ko na talaga kaya. Gusto ko nang mag-CS. Talagang hindi ko na talaga kaya, Doc. Tapos sabi ko kay nurse, hindi pa pala si nurse, wala pa pala si Doc nun. Si nurse yung kinausap ko na, nurse, hindi ko na talaga kaya. Wala na ako'y kusog, wala na akong lakas, hindi ko na talaga kaya. Masyadong masakit na, ayoko na talaga, sabi ko. yung barrier talaga, pinupukpok ko talaga. Pero hindi ako masyadong nagbala ha. Pinupukpok ko lang talaga kapag time na, hindi ko na, kasi ito minomonitor ko yung contraction ko. So, kapag mag 100% siya, ng 5 seconds, kaya kong tiisin yun. Pero nung time na nasa labor room na ako na, talagang intense na talaga masyado yung sakit. Yung pag mag 100% yung contractions ko, hindi ko na talaga kaya ng 2 to 3 seconds. Masyadong masakit na talaga, na masakit. So, wala na talaga akong nagawa. So, sabi ko talaga kay nurse na, nurse, ayoko na mag-CS na ako, emergency CS na ako. So, yun, nagsabi si nurse kay Doc. Si Doc,
bumalik na. So, nakita ko si Doc na medyo buhagag pa yung hair niya kasi busy din si Doc yung OB ko. Hindi pa siya naka-lab gown. So, yun. So, sabi ni Doc na, ano man, kaya mo pa ba? Ako, Doc, hindi ko na talaga kaya. Please, mag-CS na ako. So, sabi ni Doc na, o sige, mag-CS na. O tumawag ka ng yung nurse na nag-assist sa akin. Sabi niya, o tumawag ka ng anesthesiology kasi na tayo, magpa-anesthesia na. Kasi in-assist din ako ni Doc eh. Pero sabi, nag-ai na naman, sabi ni Doc na, kaya mo man to. Masyadong malapit na, masyadong malapit na, kaya mo lang tong iluwal talaga. Na ako, Doc, hindi ko na talaga kaya, masyadong masakit na. Pero si Doc talaga, sinasabi talaga ni Doc na kaya mo to. Andyan na yung ulo, kaya mo to. Ganyan, sabi ni Doc. So yun, kasi nakikita na nakakapan niya yung ulo ng bibi ko pag mag-IT siya. So yun, and then, sabi ko talaga kay Doc na, yun na nga, masakit na, na talaga ako, Doc, mag-CS na talaga ako. So, nag-call na sila ng which is hindi available, yung anesthesiology. Na pa si Doc na parang, nangarag pa si Doc, na narinig ko talaga, sabi ni Doc na, hindi available, tumawag ka ng iba. Parang ganyan, nagsabi niya, parang nataas yung boses niya. Kasi, yung nurse, yung intern, siguro mga, after 30 minutes, 20 minutes na hindi niya sinabi na hindi available yung doctor na anesthesiology, hindi niya sinabi kay Doc na nag-wait lang si nurse na mag-ask ulit si Doc na anong ng balita, anong ng update. So yun, nataas yung boses ni Doc na sabi niya nga, magtawag ka ng iba. So yun, nagyaw-yaw si Doc, sabi niya na, naghulat pa, unsa pa day mo hang gihulat, maghulat ta nga unsa ning pasyente nato diri bago ka mo tawag og another anesthesiology nga available. Tangi gani daw. So mo to ang nahitabo, nagtawag talaga yung isa pero hindi talaga available. Wala talagang available na anesthesiology na 3 a.m. in the morning. So, while yung isang nurse ay nagtatawag ng available na anesthesiology, yung isang resident doctor na din na nagpunta na din sa akin tsaka yung ibang nurse kasi nga I really planned na talaga to CS na talaga, mag-emergency CS na ako. And then, sabi ni Doc na tawagin niyo yung husband niya. So, yung hubby ko, nagpunta, nasa delivery room yung hubby ko, nagpalagkaw pa siya ganyan, may hairnet pa siya ganyan, so nasa gilid, sa ulo ko, banda, tapos andito siya, banda sa gilid ko. So, sabi niya na, mag-CS ka na daw. Sabi niya, ko nga lobby, hindi ko na talaga kaya. Sakit na jud kaayo. Pleasing na si Papa nga mag-CS ko. Sabi ko sa kanya, kasi yung Papa ko nasa abroad. So, nag-communicate kami through messenger, ganyan. So, sabi niya na, sige. Tapos ako, medyo din ako na, yung money namin is for lang talaga, normal delivery lang talaga. Pag-discuss talaga namin na siguro mga 3 minutes yung discussion na, na ka, di na jud kaya, hindi mo na talaga kaya, mag-CS ka na talaga, anak ko sakit na jud kaayo, medyo sobrang sakit na talaga, hindi ko na kaya, gusto ko na mailabas. So yun, then sabi ni Doc na hindi ka pa talaga napupupo, yung parang napupupo ka, anak ko, Doc, hindi pa talaga. So yun, sabi ni Doc na, sir, okay na? Na tayo? Mag-CS na tayo kasi tumatawag na kami ng anesthesiology. Sabi ni husband na, sige Doc, kung ano yung mas makakabuti. And then, it turns out, Doc, parang lalabas na. Sabi ko sa kanya, Doc, parang lalabas na. Tapos yun, si Doc, nagkarakara, nagmamadali talaga si Doc kasi hindi pa siya naka-gloves. Medyo mahinhin kasi yun si Doc, so nagdahan-dahan lang siya, kasi nagaplano na kami na mag-CS ako. Talaga, so si Doc, karakara siya, nagmamadali siyang ilagay yung gloves niya, tsaka yung isang doctor din. Tapos yung mga nurse, nag-assist kay Doc na nilagyan siya ng lab gown, ng net, ganyan. Hinintay lang pala ni baby yung husband ko kasi siguro alam lang bibi ko na talagang gusto ko na lalabas siya sa mundo, na andyan yung daddy niya, na gusto ko may memory sana, may video sana, ganun talaga yung nasa isip ko. So, akala ko talaga hindi pwedeng mag-video, pero si Doc sabi niya talaga, super happy talaga ako kasi sabi ni Doc na daddy, mag-video ka, mag-picture ka, ganyan. Sabi talaga ni Doc. So yun, happy talaga ako masyado kasi may record talaga kami nung time na nanganak ako. Syempre, hindi sa doon sa baba. Dito lang sa ko na, lumabas si Kowa, ganyan, napadede sa akin. So talagang, I really treasured that video talaga. So yun, so I'm so happy that time. So yun, hinintay lang talaga ni Kowa yung daddy niya. Nung time na palabas na, nadumi talaga ako. May duming lumabas din sa akin. Tapos, yung mga nurse nag-assist sa akin, pinaaganyan ako. Yung time na palabas na si baby, wala lang 10 minutes, nailabas ko na siya. So yun, I am so happy and grateful kay Doc. Yung dalawa kasi yung OB ko. Yung isa, nung time na first and second trimester ko, then yung isa, which is yung nagpaanak sa akin. Nag-change ako ng OB kasi, well, may mga issues kasi ako sa OB ko na first. After kong nanganak, groggy ako masyado, hindi ko na talaga alam kung ano yung mga nangyayari pa.
And then, ano lang, yung, na-feel ko lang yung tahi, parang pag ganyan, ng first, pero nung mga ikalawa, parang tatlo yung stitches ko kasi. So, pero after nun, wala na ako masyadong maalala. And then, funny lang masyado kasi ako, groggy ako, na katugon jud kay ko, parang, basta katugon kay ko. And then, naisa ka nurse na lalaki, sige ugpo ka sa ko, ma'am, gising ka muna ma'am kasi may ipapapirmahan ako sa iyo. Imagine nasa kakapanganak ko lang, bago pala ako mag-transfer sa ward, need na mag-sign ako. Sige talaga siya pukaw sa ko, pero parang wala akong response, mata lang ko ganyan. Wala jud kay lamoy sa ko ang hands. So yun, sabi niya talaga na, ma'am, tulungan lang kita, need mo talagang i-sign to bago ka mag-ano sa ward. So yun, puti na lang na ano ko, nakaya ko din naman. So yun. And then another story nung time na nasa ward ako, kasi marami din namang nangyari nung time na yan. So part 3 na lang yan. So see you guys tomorrow. Thank you so much for watching this video. And si Kawa is gising na. I will be going to give him milk. And yeah, thank you so much. Bye bye.